word. Next, punta tayo guys sa subukin at subukan. Hala, subukin at subukan. Subukin at subukan. Pag sinabi nating subukin guys, that is suriin or i-test mo siya. Again, pag subukin, yan ay suriin, i-test mo. O, example, subukin mo, pangaralan siya at baka makinig siya sa iyo. So again, pag subukin, suriin mo siya. Another, subukin mo ang katapatan ng kanyang niloloob sa iyo. O, sa mga babae na may nanligaw na sa inyo, i-test ninyo. Subukin niyo siya. I-test mo siya. Samo ka sa tai ng tai, uy. Okay, so again guys, pag subukin, suriin, i-test mo siya. Tapos ito ha, sa Filipino guys, kung papakinggan natin siya, medyo weird, medyo mali siya. Pero again, ito yung wasto na paggamit sa salitang subukin. Pag sinabi nating subukin, suriin mo, i-test mo yan siya. Kung totoo ba talaga yung niloloob niya sa iyo. Subukin mo ang katapatan ng kanyang niloloob sa iyo. Pero pag sinabi nating subukan, in short guys, manmanan, sundan mo siya. Subukan, manmanan. Subukan natin kung saan talaga siya nakatira. So medyo weird siya, di ba, pagdating sa tamang gamit guys. Subukan natin kung saan siya nakatira. In short, manmanan natin kung saan siya nakatira. Sundan natin kung saan siya nakatira. Another, subukan mo nga ang anak mo kung saan siya nagpupunta pagkatapos ng klase. Hala. In short guys, pagsubukan, manmanan mo, sundan mo siya. Pero pag i-test mo siya, suriin mo siya, ang tawag dyan is subukin. Ang wastong gamit, subukin. So di ba medyo weird siya. Again, pag subukin, suriin, i-test. Pag subukan, manmanan, sundan. Madali lang ma-remember guys, kasi yung mga last nila na syllable, magkatunog lang. Subukin, suriin, subukin, suriin. In, subukin, suriin, i-test. Pero pag subukan, an, manmanan, sundan mo siya. O, uy, saan naman na inyong mga gipang try dra guys. In short, pag sinabi natin, example, sabihin mo, subukin mo ako. Pag sinabi mong subukin mo ako, i-test ko. Pero pag sinabi mo, subukan mo ako, sundan, manmanan mo ako. So again guys, pag subukin, i-test. Pag subukan, manmanan. Example, what if yung nasa question, tatlang ang boyfriend mo kung saan siya nagpupunta? Sige daw. Tatlang ang boyfriend mo kung saan siya nagpupunta. Tatlang mo ang boyfriend mo kung saan siya nagpupunta. Sige daw, i-comment daw guys. Subukin or subukan? Tatlang mo ang boyfriend mo kung saan siya nagpupunta. Subukin, subukan. In 3, 2, 1. So, ang tamang gamit doon, guys, very good. Ang tamang gamit is subukan. Kasi, manmanan or sundan mo siya. Pero if i-test mo siya, ang gagamitin is subukin. Pero guys, so far, sa test bank natin, wala pa masyado itong subukin at subukan. Pero maraming questions ng nang na NG at NANG plus itong pahirin, pahiran, operahan, operahin. Suki ni guys sa board exam. So again, balikan ko. Pag i-test, suriin, subukin. Pag manmanan, sundan mo siya, subukan. Pero dito tayo guys, sa pahirin at pahiran. Isa ito sa mag-stop tayo ha,
Kasi lumalabas ito guys sa board exam, same kanina sa nang na NG at NANG. So far, wala kayo ning subukin o subukan. Dirita, pahirin o pahiran. Sige daw. Feel ninyo guys, ano yung difference aside sa spelling ng pahirin at pahiran? Char, subukin mo kung gaano ako kagaling magluto. Tama, i-test mo kung gaano ako kagaling magluto. Sige, pagpahirin guys, pagpahirin, meron kang tatanggalin or meron kang aalisin. So, ang i-remember nyo lang guys, pagpahirin, alisin, may ay pa rin. Pahirin, alis. Pahirin, alis. Pahirin, alis. Pero pagpahiran, lagay. Pahid, lagyan. Pahirin, alis. So, pagpahirin, meron kang aalisin. Example, pahirin mo ang sobrang lipstick sa iyong labi. In short, guys, in this sentence, alisin mo ang sobra na lipstick sa iyong labi. Kasi mali yan siya pag sabihin natin, pahiran mo ang sobrang lipstick sa iyong labi. Kasi pag sinabi nating pahiran, lagyan mo ng lipstick. So again, pag may aalisin ka, pahirin, alisin. Pahirin, alis. Pahid, alis. Pahid, alis. So, ano yung aalisin natin dito? Ang lipstick sa iyong labi. Kasi lahi na pa yung mga alis-alis. Another, pahirin mo ang pawis sa iyong likod. So, dapat meron kang alisin. Meron kang i-remove. Ano yung i-remove mo? Ang pawis sa iyong likod. So, ang tamang gamitin ay ang salitang pahirin. Pahirin mo ang taing tumalsik. Pahirin ang sipon. O kana. So again guys, pag may iaalis ka, pahirin. Pag may i-remove, pahirin. Pero pag pahiran, lagyan. Pahiran, lagyan, or meron kang i-apply. Pahiri og tawas imo ilong. Ops, mali. Dapat pahiran ng tawas. Kasi pag may ilalagay ka, pahiran. Pag nakay tanggalon, pahirin. Again, pag may i-remove sa body, pahirin. Pag may ilagay sa body, pahiran. Remove, pahirin. Apply, pahiran. Tanggal, pahirin. Dagdag, pahiran. Example ng pahiran. Pahiran mo ng mansanilya ang tiyan ng sanggol. So, ang lalagyan ay yung tiyan ng sanggol. So, this is pahiran. Again ha, pag may i-remove sa body, pahirin. Pag may i-apply, ilagay sa body, pahiran. Another, pahiran mo nga ng mantikilya ang baon niyang tinapay. So, baon niyang tinapay, pahiran, meron kang nilagay. Ano yung nilagay mo? Mantikilya. So, again, pag may aalisin, pahirin. Pag may ilalagay, pahiran. Remove, pahirin. Apply, pahiran. Oh, sige guys. I-comment daw ninyo. Magbibigay ako guys ng sample na mga sentence. Pahirin or pahiran. Sige. In 3, 2, 1. Sige. Patlang mo ng make-up ang iyong mukha. Patlang mo ng make-up ang iyong mukha. Patlang mo ng make-up ang iyong mukha. Pahirin or pahiran.
In 3, 2, 1. Patlang mo ng makeup ang iyong mukha. So, ang tamang answer doon, guys, patlang mo ng makeup. So, lagyan mo ng makeup. So, very good. Ang answer is pahiran. Very good. Answer is pahiran. Sige. Another statement, guys. Sige, another statement. Patlang mo ng ointment ang iyong likod. Patlang mo ng ointment ang iyong likod. Again, patlang mo ng ointment ang iyong likod. Pahirin or pahiran? Pahirin or pahiran? Patlang mo ng ointment ang iyong likod. Pahirin, pahiran. In 3, 2, 1. Correct answer natin, guys, ay? Okay, very good. Ang answer is pahiran. Kasi yung ointment, ilalagay mo sa likod. So, answer is pahiran. Oh, ito guys. Pahirin, pahiran mo ang sige. Pahirin, pahiran mo ang laway sa iyong bibig. Again, pahirin, pahiran mo ang laway sa iyong bibig. Pahirin, pahiran mo ang laway sa iyong bibig. In 3, 2, 1. Sige daw, guys. Ano ang angko na gagamitin doon? Pahirin or pahiran? Laway man sa iyong bibig. 3, 2, 1. Sige, correct answer. Ang salitang, okay, very good. Pahirin. Kasi i-remove ang laway sa bibig. O, sige guys. Another. Sige, another. Sige, ito. Pahirin, pahiran mo ang natitirang tae ng sanggol. O, pahirin, pahiran mo ang natitirang tae ng sanggol. Ano ang angko na gagamitin? Pahirin, pahiran mo ang natitirang tae
Una. Review. Nag-end tayo guys sa last two na mga salita, yung NG at NANG and yung subukin versus subukan. Guys, kailan nga ginagamit ang NG? Okay. I cannot see. Yung iba no? Akong pag umangkon ang nindool sir. Magchikading na lang ta sir. Water break sa sir, gihangat akong pag umangkon. Wow, so hindi kayo ang nagzumba, yung pamangkin ninyo ang nagzumba. Sir, marag akong pag umangkon, man mo review. Sir, abi na ako sa trabaho pag music sa ramsamsam. Akong manghod ang nisayaw. Sir, gisingot ka, punasan ti ka. Hoy. Okay, sige. Mag-continue tayo guys. Okay? So NG, kailan ginagamit ang NG? Kapag ang next na salita ay pangalan or panghalip na paari. Okay? Ang NANG, kailan siya ginagamit? Kapag ang next na salita ay hindi pangalan, hindi rin panghalip na paari. And of course, tama po Ma'am Hazel, kapag NG, sumasagot po sa tanong na ano. Pero pag NANG, sumasagot sa tanong na paano at gaano. Okay, paano at gaano. Okay, so pagsubukin naman, suriin, to test or to try. Pero pagsubukan naman guys, madmanan, to observe or spy. Again, so pag sinasabi, tingnan mo, guys, anong gagamitin? Subukan. I-observe mo man siya. Pero pag i-try mo, subukin. Okay? Now, next tayo guys, pahirin versus pahiran. Sir, may nag-comment kanina, pahiran daw, punasin.
Okay, guys. Pahirin versus pahiran. Hala, sir, as in, may ganyan pala, sir. Ang weirdo ng Filipino, sir. Akala ko ba, sir, magpandiwa-pandiwa lang tayo, sir, pag Filipino. Guys, sa mga words lang ito. Okay, yung correct na paggamit ng words. Okay? Kailan ginagamit si pahirin at pahiran? When you say pahirin, guys, i-remember lang, may aalisin. Again, pag pahirin, may i-remove ka. To remove something. Again, ha? Pag pahirin, to remove something. May aalisin po. Okay? So let's say for example, pahirin mo ang sobrang lipstick sa iyong labi. Ano yung aalisin? Ano yung i-remove? Ang lipstick. Another one, pahirin mo ang pawis sa iyong likod. Okay, so ano ang i-remove? Yung pawis. Again, yung pawis, guys. So, that is pahirin. Okay? Kay may i-remove ka. Pero pag pahiran, guys, it means lagyan. Okay? Lagyan. Okay? So pag I ganit, pahirin sa literang I. Di ba may I ito, guys? Pahirin. Di ba may I siya dito? I, pahirin. So ito may I rin, alisin. Pahiran naman, letter A, lagyan. So may ilagay ka, guys. Pag pahiran, may ilagay. Pero pag pahirin, may aalisin. So example ng pahiran. Pahiran mo ng manzanilya ang tiyan ng sanggol. So it means, lagyan mo ng manzanilya ang tiyan ng sanggol. Number 2, pahiran mo nga ng mantikilya ang baon niyang tinapay. Okay? So, pahiran ng ano? Anong ilalagay? Mantikilya. So review lang tayo, ha? Pag may i-remove, guys, aalisin. Okay? Pag may i-remove, may aalisin, pahirin. Pero pag may ilagay ka, may ilagay, pahiran. So in short, pag pahirin, to remove something. Pag pahiran, to put something. Okay? Pag pahirin, to remove something. Pahiran, to put something. Okay? May aalisin ka. Pahirin, may aalisin. Pahiran, lagyan. Okay? So ano pala dapat, sir, ang tamang gamit? Pahirin mo ang lumbay sa aking puso. Chares. Okay. So let's say for example, yung hot cake, lalagyan mo siya ng margarine. Pahirin, pahiran. Pahirin, pahiran. Ilalagyan ng margarine. Pahiran. Pahiran ng margarine. Okay. So what about yung likod ng bata, lalagyan mo siya ng Johnson's baby powder. Pahirin, pahiran. Pahirin, pahiran. Lalagyan mo siya ng Johnson's baby powder. Yung likod ng bata. Pahiran. Pahiran mo ng Johnson's baby powder. Kasi may ilagay ka. Kumain kayo ng hot cake ng bebe mo. Tapos pagkain niya, guys, yung margarine dumikit sa lips niya, sa may dito. Dumikit yung margarine sa may lips ng bebe mo. Anong gagawin mo? Pahirin, pahiran. Of course, that is pahirin. I-remove mo yung margarine sa lips ng bibi mo. Kisin, kisan. Okay? So yun na, pahirin, pahiran, pahirin, may aalisin, pahiran, lagyan. Okay? So, tama po, tama po. Pahirin. Okay? May pawis sa mukha ng bibi mo. Anong gagawin? May pawis sa mukha ng bibi mo. Pahirin, pahiran. Pahirin. Okay? Tanggalin ang pawis. Gaya ng ginagawa ko ngayon, pahirin. Okay? Pahirin. Okay? Pero pag may nilagay ka na something, guys, pahiran. Okay? Pahiran. Nagets ang distinction ng dalawa? Okay. Now, next tayo, guys. Operahin, operahan. Hello. Operahin, operahan. Now, kapag operahin, guys, ginamention or binabanggit ang tiyak na bahagi kung saan ikandak ang operation. In short, ginamention ang specific na part. Again, pag operahin, mini-mention or ginamention ang specific na part. Okay? So let's say for example, nakatakdang operahin ang mga mata ni Mang Julio sa Martes. O ano yung specific na part kung saan ikandak ang operation? Ang mga mata. Ipinasya ng doktor na operahin na
ang bukol sa tiyan ng pasyente. Operahin. Kasi ang specific na part, bukol sa tiyan. Again ha, operahin ang gagamitin pag binabanggit ang specific na part. Operahin ang gagamitin. Pero guys, pag ang kabuuan lang, the general lang, let's say for example, pangalan lang ng tao, or yung whole part lang ng tao guys, that is operahan ang gagamitin. Let's say for example, habang inooperahan si Oscar, ay panay ang dasal ng kanyang anak na si Alice. Oscar! Kinipod si Oscar, no? Naoperahan. So, since si Oscar lang guys ang binanggit, hindi gimension if anong bahagi ikandak ang operation ang gagamitin, operahan. Yan ha? Pag hindi specific part ang dimension, anong gagamitin? Operahan. Number 1, ooperahan na ng doktor ang naghihirap na bulag. Sir, bulag man siya sir, so sa mata ikandak. Guys, again, pag hindi binanggit sa ang part ng katawan ikandak ang operation, anong gagawin? Anong gagamitin? Operahan. What if they guys, bulag siya, at dahil bulag siya, guys, bulag siya, lumabas siya ng bahay. At dahil bulag siya, guys, nadulas siya, so kailangang operahan ang kanyang paa. Okay? So baka ang thinking mo, bulag man sir, so mata yan siya sir. Guys, hindi po. Okay? So as long as hindi gimension kung anong bahagi ng katawan, anong gagamitin, operahan. Pero pag i-mention ang specific na part ng body, anong gagamitin? Operahin. Sige raw, be. Drilo tayo, be. Ulo ni Jefferson. Ulo ni Jefferson. Operahin, operahan. Operahin. Specific man. Kamay ni Jefferson. Operahin, operahan. Operahin. Lips ni Jefferson. Operahin, operahan. Operahin. Okay? Kamay ng kaibigan ni Jefferson. Still, operahin. Okay? Kaibigan ni Jefferson. Kaibigan ni Jefferson. Operahan. Hindi man binanggit anong part ng katawan. Girlfriend ni Jefferson. Girlfriend ni Jefferson. Operahin, operahan. Operahan. Kapatid ni Jefferson. Operahin, operahan. Operahan. Si Jefferson. Si Jefferson. Operahin, operahan. Operahan. Tiyan ni Jefferson. Tiyan ni Jefferson. Operahin, operahan. Tiyan ni Jefferson. Operahin. Nagets guys? Pag specific na part ng body, operahin. Pagkabuuan, hindi binanggit ang specific na part, operahin. Okay? Operahin. Kissing. Si kissing.